Talagang International Criminal Court na po yung magpapasya kung makakauwi ba o hindi ang dating Pangulo. And wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. Magandang hapon mga kabisdak, makakauwi na nga ba si former President Rodrigo Roa Duterte? Susunduin na nga ba ni Vice President Inday Sara Duterte? Pero bago po ang lahat, pag-usapan natin ito, mga kabisdak, baka pwedeng pa-like, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Berada Aguila at sa patuloy rin po na panunood ng ating upload video tuwing alas 6:30 ng hapon at mamaya ho alas 8:30 naman live commentary dito sa Bisdak Pilipinas. Patoplok mga kabisdak, pag-uusapan po natin ngayong hapon ito mga kababayan ko. Marami na pong nag-aabang kung kailan uuwi si former President Rodrigo Roa Duterte. Vice President Inday Sara bumalik na po sa dahig Netherlands. Kalagayan ni Tatay Digong tinitingnan na ho ni Inday Sara. Susunduin na nga ba ni Inday ang kanyang Tatay Digong? Ito mga kababayan ko, naalala po natin, nagpasa ng resolusyon itong si Senator Idol Robin Padilla, no, ng immediate repatriation para kay former President Duterte. Good news po ito dahil suportado na po ngayon ni Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. At dahil dyan, maraming pumipiyok. Merong pumalag, I think ito ay representative from, teka lang, ayaw niya yatang uuwi si Tatay Digong, mga kabisdak, kaya pinalagan yung resolusyon ni Robin Padilla. Ito, ako bukol nga ito, di pala ako bukol. Representative ng Bicol pala ito, Bicol Saro o representative na si Tere Ridon pumalag sa resolusyon ng Duterte Black. Patuplok po mga kabisdak, bago po yan, pakinggan po muna natin si Vice President Inday Sara tungkol sa update live galing sa Netherlands. Narito po mga kababayan ko. yes. Welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo, ma'am? Okay lang man. Dumating kami nung Sunday. Yes, kahapon. And okay naman yung flight. Medyo nakakapagod lang talaga yung biyahe kasi 16 hours na total flight time. Hi! How are you? 16 hours, oh. Sipin mo yan. Yes. So, Ma'am, kamusta po ang aming pinakamamahal na inyong ama, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? okay lang siya. Very good mood today. Una niyang nasabi noong pumasok ako, sabi niya daw, hello. Yung braso ko daw ay doble ng braso niya. So, dalawang braso daw niya yung isang braso ko. So, kalahati ng braso ni Inday Sara. Elizabeth, kasi marami talagang nabahala mga kababayan natin na si Tatay Digong daw ay skin and bones. Ano po yung konsepto noon, ma'am? Pumayat siya ng sobra. Hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. Nako. Ganito siguro siya kapayat nung binata pa siya. Grabe. So, laki ng pinayat niya. So, ito kung ito yung braso ko, doble ma. So, doble. Kalahati sa braso. Kalahati nito. Kalahati na lang nito ang braso niya. Grabe, sobrang payat na nga. So far, wala man siyang, tinanong namin siya kung may mga complaints siya, wala naman siyang nararamdaman daw. So, okay naman siya. On that note. Kasi wala din naman siya sa hospital part ng prison. Nandun siya sa regular detention unit. Kasi lahat ng mga Pilipino, ma'am, talagang Kasi alam nyo, yung tatay ko nga nung tinatanong namin na kumusta ka, ayos ba yung lagay mo? Pumayat din yung tatay ko bago po siya namatay.
ay ang sabi lang din ng tatay, parehang ganun din. Sabi ng tatay namin, wala naman siyang naramdaman, okay lang. Hanggat sa, wala na, hindi na gumising yung tatay ko. Dadasal para sa speedy recovery ni PRRD kasi we are definitely more than willing to welcome him sa outside world. Oh, yes, yes, oo. Marami ang nagdadasal na sana ay mag-grant na yung ma-dismiss na yung kaso based on jurisdiction at hindi pa ma-desisyonan yun ngayon ay mabigyan siya ng interim release. Meron bang mensahe si PRRD sa mga kababayan natin sa buong mundo? Sinabi niya na I did what I had to do for my country and then I have no regrets sa mga ginawa. Ma'am, nasabihan niyo ba siya na hindi talaga titigil yung mga Pilipino sa pagsuporta sa kanya sa pagpapakita ng siya? Oo. Nabanggit namin, no, na nandito kayo. Nabanggit din namin yung walk for Duterte noong July 5 dito sa The Hague. Na-mention din namin yung run for Duterte sa Davao City at sa Cebu noong July 6. So, alam niya. At saka yung upcoming July 19, ma'am. Oo. Ay, hindi pa. Tomorrow, babanggitin ko sa kanya yung July 19. At nabanggit ko din sa kanya na merong nagbigay na, merong nagbigay ng perpetual mass sa kanya. So, araw-araw merong nagdadasal para sa kanya. Ma'am, meron po kayong message sa lahat ng mga kababayan natin sumusuporta? Unang-una, syempre, ang mensahe ng pagpapasalamat. So, lagi paulit-ulit yung pagpapasalamat namin sa ating mga kababayan sa buong mundo sa pagpapakita nila ng suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At naiintindihan namin yung pag-aalala nila dahil yun din yung pag-aalala namin dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang health. At naiintindihan din namin yung frustration nila sa kaso na ito dahil wala naman talagang basehan yung kaso. Kaya sana ay ma-dismiss na siya doon sa petition sa jurisdiction. Ma'am, on another note, ano po yung opinion nyo sa sinabi ni Senator Zubiri na yung impeachment complaint against you is a witchcraft? Bago po yan, mga kabisdak, dito muna tayo sa interim release ay kay Tatay Digong issue, no? Dalawa ho yung pinanghahawakan natin ngayon, pamilyang Duterte, depensa ni Tatay Digong na yan, ito ay magbibigay ng pansamantalang kalayaan ni Tatay Digong. Yung isa ay yung interim release, no? Ang reason dahil sa katandaan ni Tatay Digong. Yung pangalawa, ito yung mabigat, yung jurisdiction, petition sa jurisdiction. Na ang ICC, wala naman talagang jurisdiction na sa ating bansa. So dalawa po yung pwede nating bala para makakauwi na po si Tatay Digong, except pa yung resolution ni Senator Robin Padilla na ngayon ay suportado naman ni Senator Bongo at ni Bato. Ito ay immediate repatriation kay Tatay Digong. Bago po yan, patuloy muna natin si Vice President Inday Sara. Witch hunt pala. Witchcraft. Witch hunt. Dili siya witchcraft. Oo, mo tinuod yun na kay ginabarang na gyud ko, ma'am. No? Kaya nga eh. Because you're a diamond, ma'am, it's just nag-bounce back lang sa ilaha, ma'am. Nag-bounce back kay Baki. Hindi ko nalayo ng witchcraft na ba? Kay duda na ako ni abot na gyud sila sa witchcraft. Barang na talaga, no? Sa ilahang kagustuhan na ma-impeach ka, ma'am. Yes, matanggal ko sa pwesto at I'll be out of their way. Wala ko ay, ang witch hunt, well, obvious naman na, no? Makita ninyo dito. Unang-una, makikita ninyo nung budget hearing last year, no? Na ang lahat ng tanong nila ay tungkol confidential funds lang. Meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang confidential funds, pero lahat ng tanong nakikita nyo, nagbabasa sila ng script at lahat yon confidential funds. Dahil doon nila kinukuha yung information nila na pang-atake at ngayon nalaman natin, doon din pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment
At kung maalala ninyo, ang presiding member ng House noon ay Kimbo. si Congresswoman Stella Kimbo, at sinabi niya talaga on record na let's stick to our plan. Let's stick to our plan. Yun po yung plano ng baluslos kay Vice President Inday Sara, mga buhaya na ma-impeach si Inday Sara, ma-convict para wala na po silang kalaban sa 2028. Bago po natin ipagpatuloy si Vice President Inday Sara, pag-usapan po muna natin itong posibleng pag-uwi na ho ni former President Duterte, kasi ang timeline po ni Nicolas Kaufman ay within this month ay makakauwi na si Tatay Digong. So yung pinakamabilis na paraan ay yung interim release dahil sa katandaan ni Tatay Digong. So posible po maigawad na kaya Tatay Digong yan, at baka ho magsabay na po sila uuwi ni Vice President Inday Sara Duterte. So ito naman, yung pinakamabigat, yung jurisdiction, para pag kini-question po ng kampo ni Tatay Digong ang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Pag manalo po ito, wala na pong kaso si Tatay Digong sa ICC. So ito naman ho, mga kabisdak, pangatlo. Ito yung pangatlong paraan. Kamakailan ay nagpasa ng resolusyon itong si Senator Robin Padilla sa Senado ng immediate repatriation kay Tatay Digong. So ngayon po, ito yung pinakamaganda, developing a story, suportado po ni Senator Bato at ni Kuya Bungo. Panoorin po muna natin ang balitang ito, mga kabisdak. Ito. Isinusulong ni Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa ay isang resolusyon para mapauwi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa International Criminal Court. Ayon kay Senator Padilla, bukas siya sa iba pang mga senador na nais ding lumagda sa kanyang ihahaing resolusyon sa Senado. Dagdag ni Senator Padilla, hindi lang anya basta isang resolusyon ang kanyang isinusulong, kundi isang panawagan ng pagkakaisa, paggalang sa ating soberenya at hostisya para sa dating Pangulo. So alinawin natin, mga kabisdak, ihahain pa lang ang resolusyon na ito, kasi akala ko po'y napasa na. So ibig sabihin, ihahain pa lang ni Senator Idol Robin Padilla ang naturang resolusyon na pagpapauwi, immediate repatriation kay former President Rodrigo Roa Duterte. O nasa na po yung ibang senador na akala ko po ay Duterte ho kayo, gusto ninyong makauwi si Tatay Digong, maghayag po rin po kayo ng suporta na makauwi si Tatay Digong. Ang dami ho ninyo dyan, Duterte Black, lalo na si Manggagamit. Magpirma po kayo. Hindi lang po si Mangga, hindi lang po Duterte Black dito. Kundi dapat lahat ng mga senador na ikaw ay Pilipino. Kung Pilipino ka, this is the time na ipakita mo ang pagka-Pilipino mo. Ikaw senador ka. Karapatan ni former President Rodrigo Roa Duterte ang immediate repatriation. Dahil sa kanyang katandaan, wala pang kasalanan, gawa-gawa ng mga ebidensya, pinarusahan na ang tindiho ng naranasan ngayon ng bayani nating si Rodrigo Roa Duterte. Sana hindi lang Duterte Black ang pipirma dito. Dapat unanimous ng mga senador. Except kay Hontibayros, mga dilawan, mga pinklawan. Ay pumirma po kayo sa naturang resolusyon. Pilitin nyo po ang gobyernong Marcos na gumawa ho sila ng paraan sa kanilang kagaguhan kay Tatay Digong na makauwi na ho si Tatay Digong. Ito yung pinakamaganda. Resolution. Hindi po ito korte, pero malamang sa malamang mapipressure ang Palacio de Polvoron sa naturang resolusyon. At no choice sila at gumawa sila ng hakbang na maibalik po nila si Tatay Digong na kanilang kinidnap. Pero mga kababayan ko, kung merong sumuporta sa naturang resolusyon, meron din pong kumontrang mga buhaya sa House of Crocodile Farm. Pambihira naman talaga. Merong isang party list representative. Panggulo talaga itong party list representative.
Bicol Saro representative na si Terry, wag kang matiri-tiri. Terry Ridon, pumalag po sa naturang resolusyon ni Idol Robin Padilla. Pakinggan po natin yung mga buhaya talaga. Narito po yung kanyang pagkontra. But I think we have to be very frank na there's nothing that the Philippine government can do today to bring the former president back home. Kasi talagang International Criminal Court na po yung magpapasya. Kung makakauwi ba o hindi ang dating Pangulo. And to be very clear, meron pong mapatayan. Bakit po nasa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte is being made to answer for extrajudicial killings under the Duterte drug war. So, mabigat po nga paratang yun. So, of course, they're free, obviously, to do a Senate resolution. But we have to be very frank. It is not within the power of the Philippine government to send the former president back home. Nimal, mga kaliwa na naman. Membro ito ng mga kaliwa, di ba, mga kabisdak? Wala na po tayong aasahan sa mga bunganga na ito. Talagang kontra sa mga Duterte, sir. Diyan ka nagkakamali, sir. Anong walang magagawa ang gobyerno na magpapauwi kay Tatay Digong? Anong klaseng gobyerno po to? Inotel? Bakit si former President Rodrigo Roa Duterte kayang magpauwi ng mga OFW na hatulan ng kamatayan sa ibang bansa? Bakit itong si Tatay Digong na paratang pa lamang, mga ebidensya walang kwenta, gawa-gawa lang, ay akusasyon pa, hindi kayang pauwiin sa kanyang edad, 80 anyos? Anong klaseng gobyerno pala, sir? Meron tayo, gobyerno ng mga kaliwa? Gobyerno ng mga bangag? Agagi na ho. Para saan po ang Pangulo kung hindi niya kayang ipagtanggol ang isang Pilipino, kahit hindi na natin sabihin na isang former president? May magagawa, sir. Huwag niyo pong yan na yung resolution na yan ay wala nang mangyayari at walang magagawa ang Philippine government. Ang tanging magagawa niyang ICC, hindi ho eh. Kasi ang nagpadala ho kay Tatay Digong at nagtraidor, gobyernong Marcos, may magagawa ang presidente dito kung gustuhin. Kaso nga, hindi nga ho nila gusto na makauwi si Tatay Digong dahil tinik sa mga lalamunan ng mga buhaya sa gobyernong ito. Hindi pa ako naniniwala sa representative na ito na walang magagawa ang gobyernong ito at managot si Tatay Digong. Papayag ka ba ikaw? Baliktarin natin. Papadala namin sa Netherlands, sa dahig. Sabihin na ikaw, komunista ka. O meron kang human rights abuses kahit wala. Iditin ka. So payag ka. Ayaw kang pagbigyan ng karapatan na makakuha ng abogado at idulog sa Regional Trial Court dito sa ating bansa. Applicable naman ang mga korte, gumagana naman. Anong klase kayong mga mambabatas? Mga unga-unga? Sa inyo yun. Kasi kayo, mga galit kayo kay Tatay Digong. Natamaan kayo yung panahon ni former President Duterte. Di ba sabi ni Nicolas Kaufman na yung prosecutor nasa Palacio de Polvoron, hindi kapit depende sa kay NGWM kung anong gagawin niya. Anyway, sana makauwi si Tatay Digong na hindi na walang ginawa itong gobyernong Marcos. Pakinggan po muna natin itong pahayag ng Palacio de Polvoron bago si Vice President Inday Sara tungkol sa balita nga ho na sinabi na nga po ni Inday Sara, payat na talaga si Tatay Digong. Kalahati na lang ng braso niya, yung braso ni Tatay Digong sobrang payat. Narito po yung pahayag ni Auntie Claire Yawards. Hinggan natin, Magandang umaga po, Yusek. Ma'am, si Mrs. Zimmerman mentioned na butot balat na daw si former President Rodrigo Duterte. Do you think this is a cause of concern considering that the investigation about the alleged human rights violations still ongoing? Sa napanood po natin na pagsasalita ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, sinabi niya na pumayat, yes, pero mukhang healthy, ayon sa kanya. At he's okay. Ang sabi pa nga daw ng dating Pangulo ay, you go home. I'm fine. I'm okay. So, at hindi na daw siya nag-take ng medicine. No?
parang maintenance. So, it's good for him, according to Ma'am Elizabeth Zimmerman. At yun din naman ang ibinalita ni VP Sara ng Vice Presidente kanina yatang umaga. So, saka mas maganda po talaga na natitignan naman po ang kanyang kalusugan doon mismo sa Dahig. So, hindi naman po pababayaan ang Pangulo, ang dating Pangulo doon. Ha? Gayo. Anong exercise? Yalang tuloy, oh. So you don't see this as a cause of concern given the situation? Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Yes, for the fees. Animal, oh. Kailangan daw mag-exercise. Alam mo itong si Bongbong Marcos, malayo talaga kay Tatay Digong, eh. Auntie Claire, pakisabi nga kay Ngewe M, bakit yung nanay niya na convicted sa graft in corruption, di man pinakulong ni Tatay Digong? Kasi matanda na. Si Tatay Digong, ano sa tingin ninyo? Hindi ba matanda? 80 anyos, eh. Pakisabi sa amo mo na kung meron silang, kung meron pa sila pong konsensya at may mga utang na loob, wala na talaga mga utang na loob, mga traidor nga, eh. Tingnan nyo po yung kalagayan ng isang 80 anyos. Ikaw nga, Kriring, eh, stress ka na, eh. Kapag namang 80, stress ka na kay Eden Santos, eh. Paano pa kaya? Si Tatay Digong, eh, nandun sa Netherlands. Ginagago ho ninyo. Anyway, ito, mga trapo naman ho ito. Tingnan po natin, there will be a day of reckoning. Pero pakinggan po muna natin, ipagpatuloy natin si Vice President Inday Sara Duterte. Klaro yun. Ang senator, kung nakikita ninyo, ay yung pagkuha nila sa confidential records, no? Sa Commission on Audit, ang ginamit nila is order galing sa House of Representatives para kunin yung mga documents doon sa ng Commission on Audit. At nagbukas pa sila ng hearing na para mabigyan ng semblance ko, no, ng legitimacy yung ginawa nilang illegal na pagkuha ng mga documents sa Commission on Audit. At nakita ninyo, nung wala na silang maitanong, dahil wala ka namang makikitang pagkakamali sa mga ginawa, ay lumipat na sila doon sa impeachment kuno. At nakita ninyo, doon sa impeachment kuno nila, nakaapat sila na articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at meron talagang mga credible na evidence. May sablay nga, eh. Hindi na yan siya lingid sa kaalaman ng karamihan ng ating mga kababayan. Kita nila kung ano nangyari. Correct, ma'am. Ma'am, on a different topic po. Okay lang. Ano, ma'am, my question kasi is that, at tinanong ko kay Atty. Kaufman, ano ang reaction niya sa sinabi ni Secretary of Justice Remulla na allegedly na-destroy na yung evidence hindi na sila makapag-file on sa local court sa Pilipinas and they're ceding the issue or the situation dito sa ICC. Sinabi ni Atty. Kaufman po na as far as destroying evidence is concerned, wala pong ginawa sa PRRD because that is a criminal offense. Ano po yung reaction ninyo, ma'am, sa statement ni Secretary Remulla na wala na daw evidence? A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, bakit hindi pa pauwiin? Will be presented before the ICC? Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment. Nako, yari. Individuals. So, makikita din natin yun soon, very soon. Thank you, VP. Will you be attending the SONA, VP? Tingnan lang, yung mga ebidensya ngayon na hawak ng prosecution, kasama ba si Kunti? Ay puro gawa-gawa na. So mga ebidensya ko noon na pinipilit lang. Ayan, merong ebidensya sila Inday Sara na kitang pinipilit lang. Gawa-gawa. So yung mga nasunog, ano yon? Kasi nga, mga pike rin siguro yun kasi sinunog ng mga animal. So nag-revise sila. Yung isinumuti, di ba merong mga ilang libo nga daw, eh.
na mga ebidensya nandyan eh. Putang ina, tindi gumawa ng ebidensya. Parang si Honti Virus lang Yan, talent ng mga Pinklawan, Dilawan, mga komunista. Mag-fabricate ng mga ebidensya. Witness tampering. Ayan, mga kagagawan po nila yan. Daloy, Of course not. No. SONA for me. Kasi confirm na yung natin, Korea natin na Filipino community natin. Bukod po dito sa The Hague, do you intend to visit other places in Europe for this trip? Wala po. Dito lang kami sa Hague, sa duration ng duty ko. So, July, ano ba ako? Kailan ako dumating? July 5 hanggang July 23 yung sa akin. And then, darating sa susunod si Hanilet. So actually, July 5 hanggang July 23. Malamang, Day. Day, dalhin mo na si Tatay Digong. Isama mo na pag-uwi sa Pilipinas. Positibo po tayo dyan. Dahil sinabi mo ni Kaufman diba, maglabas ng desisyon within this month. Kalukuhan, pag hindi pagbigyan si Tatay Digong 80 anyos, pumayat na, mapayat na nga Hindi na kumakain dito po kayo sa SONA, no? Hindi. Oo, kasi July 23 ako alis ng Hague. So dito lang kami and kasi July 23. Yung 4 days a week na kasi yung bisita. So minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede bisita. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas ang gagastos para sa 4 na witnesses by way of cooperating with the ICC? Well, nakakalungkot. Dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila pala bayaran yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Ma'am, on a different parang susundan ko yung question, ma'am, by the way. Sinabi po ni President President Marcos na i-stop na daw po natin yung pagpamumulitika at it's now time for us to work. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Attorney Harry Roque, ikaw yung biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. Correct. So, sila ang tumigil. At sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil, at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Correct, Nemal, no? Sila pa yung biktima sa lahat ng ito. Ang tindi ng amats ni IWM. Anong itigil ang pamumulitika? Tangina kayo nag-umpisa na mumulitika ngayon, hanggang ngayon tinitira ninyo ang mga Duterte. Kung gusto ninyong itigil ang pamumulitika, pauwiin na po ninyo si former President Duterte. 23 pala si Inday Sara, ngalis ng The Hague. Sana madala mo na dahil si Tatay Digong. At mga kababayan ko, sa akin lang kung ako lang Inday Sara, pag hindi ako mapabagsak ng mga Marcoses ng gobyernong ito, pagdating ng 2028, balikan ko itong mga buhayang ito. Walang kapatawaran yung ginawa ni Marcos ng gobyernong ito sa pamilyang Duterte. Ginawa kay Inday, ginawa kay Tatay Digong, pagkatapos sila tulungan sa eleksyon, binigyan lahat ng pabor. Ahas talaga sila, hindi lang ahas anaconda. Kasi yung ahas maliit pa, pinapakain mo, lahat-lahat na binibigay. Pagdating ng panahon, pag lumaki ng ahas, ikaw na yung kakainin, tutuklawin. Ito yung nangyayari sa mga Duterte.
Katapos mapalibing, yung tatay nilang nabubulok na, pamilyang Marcos. Tapos, si Imelda hindi pinakulong. Sinumahan pa ni Inday sa eleksyon para manalo sa pagka-presidente. Pero ang sokle, katrayduran. Kaya Day, balikan mo itong mga to pag ikaw ng presidente.